nag-breaking news itong si Auntie Claire Castro pumalag dito kay Congressman Liviste dahil kinasuhan na siya ni Congressman Liviste. Okay? Ayan ang napala sa'yo, Auntie Claire. Kasi ang dami mong mga pakialimero ka kasi. Nakikialam ka sa mga chismis-chismis. So ngayon na ikaw ay kinasuhan ni Liviste, kung ano-anong mga sinasabi mo, kung ano-anong iyakin ka. Okay? So ito po ang ating topic ngayon Nag-react, pumalag na po ito si Auntie Claire Castro at panoorin po natin itong official statement ni Congressman Liviste kasama itong si Attorney Topacio. Kinasuhan na niya itong si Auntie Claire Castro. Ano ba ang ikinaso ni Congressman Liviste? Malalaman natin yan mamaya. Dito lang yan sa Don Mar TV, okay? Pero guys, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Mahalaga like and share. Okay, ready? Sabay-sabay mo tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Ayan, naka-like and share na ba? And sa mga bago pa lang dito sa aking channel sa Don Mar TV, mag-subscribe na po kayo kung first time nyo itong napanood, no? Para lagi kayong updated sa ating mga balita. So, heto na nga. Unahin muna natin itong reaction nitong si Auntie Claire Castro. Pumalag itong si Auntie Claire Castro. Nag-response kaagad dito sa ginagawa ni Congressman Liviste na kinasuhan siya. Sabi dito ngayon ni Auntie Claire Castro, eto ngayon ang tanong. Sino ang tunay na nasa likod ng pagsasampa ng kaso laban sa akin? Sino ang nais na mabusalan ang aking bibig? Sino ang lubos na makikinabang dito? Palace Press Officer Claire Castro. Yan ang sabi ni Auntie Claire. Iyakin ka pala eh. Yan ang hirap sa'yo, Auntie Claire. Ikaw, nung nireport mo itong si Attorney Trixie, walang laman yun. Ito yung may laman. Diba? Kinasuhan ka kaagad ni Congressman Liviste kasi kung ano-anong mga pinagsasabi mo eh. Alam mo naman, Auntie Claire, na itong si Congressman Liviste may prinsipyo ito na tao. Tapos sasabihin mo ngayon, sino ang nasa likod ng pagsasampa? Mga Duterte na naman ang pinagbibintangan mo, sa palagay ko, Duterte na naman ang kanyang pinagbibintangan dito. Kasi sasabihin mo sino ang nasa likod ng pagsampa ng kaso na ito. Uy, Auntie Claire, sinampahan ka ng kaso ni Congressman Liviste dahil kung ano-anong mga pinagsasabi mo na cyber libel laban sa kanya. 'Di ba? Yan hindi galing sa akin galing sa balita patungkol dito kay Liviste. 'Di ba? Hindi sa totoo lang, Auntie Claire, hindi po inutusan si Congressman Liviste ng mga Duterte o kung sino man binibintangan mo. Sabi mo pa dito, sino ang nais na mabusalan ng aking bibig? Sabi nito say pinatatahimik ka. Hindi ka pinatatahimik. Gusto nga namin yung ingay ka ng ingay eh. Kasi nakakatawa ka. Ikaw ang reason na nag-negative ang trust rating ni Bongbong Marcos. Gusto namin na mag-ingay ka ng mag-ingay para ma-emphasize ang laging mali ng administrasyong ito. Totoo yan. Diba? Yan ang dahilan sa pagbagsak ng rating ng amo mo, ikaw. Kaya gusto namin na lagi kang nagsasalita kasi ang dami mong mga palpak na mga sinasabi. Ngayon, ito, another na naman itong kapalpakan kasi kinasuhan ka. Di ba? Sabi pa niya dito, sino ang lubos na makinabang dito? Di syempre, taong bayan. Nakinabang ang taong bayan. Kasi ang taong bayan, matutuwa yan na kinasuhan ka. Kasi mahilig ka mambatikos ng mga Duterte. Pero kung iisipin mo, na ginawa ito ni Congressman Liviste dahil may nasa likod na nag-utos dito kay Liviste, wala. Kusang loob yan ni Liviste kasi yung mga statements mo kasi, Auntie Claire, ano ka kasi, annoying. Yan ang right word para sa'yo. Annoying ka kasi, gusto ni kung ano sigurong nakita ni Congressman Liviste na merong mga legal grounds na nilabag mo, karapatan yan ni Congressman Liviste na kasuhan ka. Di ba? Ang bilis ng karma. Ni-report mo si Attorney Trixie nung isang araw, ngayon naunahan ka, kinasuhan ka na ni Liviste. Kawawa ka naman, Auntie Claire. Kasi po, Auntie Claire, ganito yan, no? Nakakairita ka. Nakakairita ka kasi. Ang payo ko lang sa iyo, Auntie Claire, ano ka kasi, sobrang ingay mo. Sobrang pakialamero ka. Sobrang sawsawero ka. Tigilan mo yan kasi kung hindi mo titigilan yung bibig mo sa kakaingay mo, sa pagiging dilawan mo, ayan ang mapapala mo.
Oh, totoo. Di ba? Yung hindi ka na nahiya, Auntie Claire, yung si Bongbong Marcos nga, nananahimik na siyang nagkipagbardagulan. Ayaw na nga ni Bongbong Marcos. Ikaw, ay, di ba? Hindi po tayo nagkakamali na sinabi ko na si Auntie Claire Castro lumaki na ang ulo. Kasi si BBM nga at si First Lady Liza Araneta Marcos, instead na yun yung i-expect natin na magiging mayabang, na magiging lalaki yung ulo lalo, no? Pero tahimik naman silang dalawa. Ikaw yung nasobrahan, Auntie Claire. Nasobrahan ka sa kayabangan mo. Akala mo na hindi ka na matatalo kasi nandyan ka sa Malacanang. Hindi. Ha? Basta usaping batas, kung may mga pagkakamali ka, talagang kakasuhan ka. Kawawa ka naman, Auntie Claire. Oh. Kaya, wag ka nang mag-advance, mag-isip, Auntie Claire, na mga Duterte na naman ang pinagbibintangan mo rito. Si BP Sara na naman ang nakikinabang dito sa pagpapatahimik mo. Hindi ka pinatatahimik, kinasuhan ka lang kasi yung mga pinagsasabi mo, you cross the borderline. Ika nga. Di ba? You cross the borderline yung Chucky remark mo, di ba? Wala na sa hulog yung mga kalakihan ng ulo mo, Auntie Claire. Sa totoo lang. Okay? So, wala. Good luck. Good luck sa'yo. Ito. Ngayon naman, pakikinggan natin ngayon ang official statement nitong si Congressman Liviste, no? Ang ating matapang na congressman na hindi takot dito sa mga buwaya sa gobyerno, na mga magnanakaw sa gobyerno na gusto niyang i-expose. So, official statement. Ang aking kumpanya at yung may-ari ng aking kumpanya, majority stake ngayon, ay nagpapatakbo ng aking kumpanya at matagumpay po ito kasi ito nga po ay pinupuri ng administrasyon. Baka pati si Yusek Claire Castro, pinuri na niya po ang proyekto ng kumpanya na binenta ko. Kaya, pero ang point po dito is parang naliligaw si Yusek Claire Castro sa daming mga kumpanya ko kasi yung aligasyon niya, binenta ko yung kumpanya na may prangkisa, yung binenta ko, hindi yung kumpanya na may prangkisa. Yung kumpanya na may prangkisa naman, ito po ang nasabi ko ng status. Ito po ay inaprubahan sa 2019. At may dalawa pong provision ang prangkisa. Una, para mag-operate, kailangan ng implementing rules and regulations. Pwede pong tignan ang batas na ito mismo. At ang DOE po ang dapat maglabas nito at walang inilabas na IRR ang DOE. Pangalawa, ang franchise na nakalagay naman na kung hindi mag-operate for 2 years, ito po ay ipso facto revoked. Ano, attorney, ang ibig sabihin ng ipso facto revoked? By its very fact, automatically. Okay. So, tumigil po ang operation ng kumpanya sa 2022 dahil hindi pa nabigyan siya ng mga permits to operate. Kaya, within 2 years of that, maaari natin sabihin na ipso facto revoked na ang prangkisa ng kumpanyang ito. Actually, nung una kong binunyag ito, baka nagulat si Yusek Claire kasi hindi niya napag-aralan ang batas na ito. Pero ito naman po ay nasa Google. At kung ginawa lang po nila ang kanilang homework at hindi lang po pang social media content ang kanilang mga vlog, hindi na nila sanang sinabi ito at hindi na sila sana napahiya. At dagdag ko din po na ang Kongreso ay nag-aproba din ng isang general law noong 2022 din na may repealing and amendatory clause na nakasaad na ang mga legislative franchise na may kaugnayan sa batas na yon ay thereby repealed or amended. At nakalagay po sa general law na ito na ang mga kumpanya sa sektor na yon ay hindi nangangailangan ng prangkisa. Ang kinalabasan po ng batas na yon ay walang saysay, wala ng visa ang prangkisa na ibinigay sa kumpanya ko noong 2019. Kaya sa maraming mga dahilan, wala nang prangkisa ang kumpanyang ito at wala na rin naapektuhan sa bagay na ito dahil mula 2022 may bago ng batas ang Pilipinas tungkol sa sektor ng kumpanyang ito. Ayan, maraming salamat po, Congressman. We have another question. Ayun technical yun mga sinabi ni Congressman Liviste na sinabi pa niya dito baka hindi napag-aralan ni Auntie Claire Castro itong mga batas na ito. I-google mo, Auntie Claire. Yari ka dito, Auntie Claire. Pero kung maaari ko lang dagdagan, ako po ay nasasaktan na pinalabas na yung prangkisa ng gobyerno ay ginawa kong pera dahil kabaliktaran nga ang nangyari. Ako po ay nag-invest ng daan-daang milyon para sa initial na mga planta ng kumpanyang ito na handa nang gumawa ng kuryente para tumulong sa ating mga kababayan. Pero hindi na aprubahan ang permit to operate. Kaya out of exceeding caution at dahil nirespeto natin ang batas, tinigil namin ang operasyon, hindi na nga gumawa ng kuryente. Ang laki po ng lugi ko sa investment na yun. At ang lumalabas, sinabi nila, gumawa ako ng pera at labag ako sa batas. Kabaliktaran nga,
nalugi ako dahil ako po ay nagko-comply sa batas. Grabe. Kung Ellen Santos po from Metro Divide. Ganyan mag-twist ang mga kalaban ni Congressman Liviste. Tinitwist nila ha, na para lang magmukha na kurakot at may kasalanan siya. Yun pala, siya pa yung lugi. Kung linawin lang po natin, ano po ba yung pangalan ng kumpanya ninyo na may prangkisa na hindi nyo naman binenta? At alin po yung anong pangalan ng kumpanya na binenta ninyo na wala namang prangkisa, medyo doon nagkakaroon ng Opo, para sa kaalaman ni Yusek Claire Castro, ang kumpanyang may prangkisa ay Solar para sa Bayan Corporation. Ang kumpanyang binenta ko sa Meralco ay Yan ang napala mo, Auntie Claire Castro. Hindi ka kasi nagre-research bago ka bumanat. Ano ka ngayon? Dihado ka ngayon. Yan ang napala mo. Tagam ka, Auntie Claire. SP New Energy Corporation. At ang nababanggit, kung hindi po ako nagkakamali, sa mga pahayag ng DOE, ang SP New Energy Corporation. Kaya actually, nalulungkot din ako na nasama pa sa usapan ang kumpanyang binenta ko na sa ibang kumpanya. Tahimik lang naman po sila, gumagawa sila ng trabaho para sa ating mga kababayan. Pinakamalaking foreign investment nga po ng ating bansa ay nasa kumpanyang binenta ko, at ito nga po ay pinuri ni Pangulong Bongbong Marcos sa November 2024 sa groundbreaking. Tapos dahil hindi nag-research si Yusek Claire, biglang kinontra pa niya ang pagpuri ni Pangulong Bongbong Marcos sa proyekto ng kumpanyang itinatag ko. At ang pinaka masamang consequence nito ay Yari ka dito, Auntie Claire. mag-isip na ang mga investor, lalo na ang mga dayuhan, na hindi naman kailangan mag-invest sa Pilipinas. Bakit pa ako mag-invest sa bansang ito kung maaari akong maging content ng vlog ng Yusek? Kaya ito po ay actually magbibigay ng chilling effect para sa mga investor sa power sector at ng mga foreign investors. Dahil ang dahilan na hindi ko po naituloy ang ibang mga proyekto ko, na wala pong akong nakuhang kahit piso mula sa gobyerno, pero hindi ko lang itinuloy ang pagpatayo ng mga private projects ko, ay dahil nga sa hirap sa pagkuha ng mga approvals ng gobyerno. At ito din po ay dahilan na may perception ang mga investor na mahirap magnegosyo sa Pilipinas dahil ang mga negosyante ay ginigipit ng gobyerno. At ang lumalabas, ayoko naman pong magkusga tungkol sa mga polisiya ng ibang mga ahensya ng gobyerno, pero napapatunayan ngayon na kung ikaw ay kahit matinong investor sa Pilipinas, ginigipit ka ng PCO Undersecretary na si Claire Castro. Kaya ang hiling ko na lang po kay Yusek Claire Castro, ang vlog niya ngayong gabi ay patungkol sa paano natin itaas ang foreign direct investment sa ating bansa at paano natin ayusin ang peso to dollar na ngayon ay 50 centavos to $1. Kung nabanggit ko kanina yung sa DOE, ano po, sabi ng DOE Secretary, ginughost nyo daw sila sa 24 billion plus na fine na ibinataw sa inyong kumpanya. Well, in fact, sa nabanggit nyo po kanina, parang kayo pa yung nalugi. Opo. At gusto ko lang pong linawin kasi baka akala ng iba, ito ay parang DPWH contract na binayaran ako tapos hindi ko tinapos. Yun po ang ibig sabihin ng ghost. Wala po akong kahit piso na natanggap mula sa gobyerno. Ito po ay parang nagtatayo ka ng subdivision o shopping center. Tapos hindi mo ituloy kasi hindi ka nakakuha ng mga permit to operate. At ang mga sinasabi din na ito ay nagresulta sa pagtaas ng presyo ng kuryente ay kabaliktaran din. Unang-una, pwede yung i-research at pwedeng talakayin sa ibang araw. Ako po ang nagtaguyod ng mas mababang mga presyo sa power industry. Kaya maraming ang mga nagalit na pinapababa ko ang presyo. Kaya ang mga may gusto ng mataas na presyo ay may gusto din na hindi matuloy ang ibang mga proyekto ko. Pero yung nagpapataas ng presyo, pag ginigipit ng gobyerno ang mga investor, kaya hindi natutuloy ang mga proyekto. Kaya kumihiling na lang ako sa mga nagsasalita na imbes na mag-atake sa akin, isip na lang tayo ng mga paraan na manghikayat ng mga investor na magtayo ng mga investment sa ating bansa. Yan. Ano po tayo Yan malinaw yung mga paliwanag nitong si Congressman Liviste. Ewan ko na lang kung ano ang magiging response nito ni Auntie Claire Castro. Kasi yung response niya kanina, malabnaw yun eh. Patungkol na pinatatahimik raw siya. Hindi, Auntie Claire. Nakisawsaw ka, nakialam ka kasi kung ano-anong pinagsasabi mo patungkol kay Congressman Liviste. Sagutin mo itong mga kasinungalingan mo. Di ba? Gumagawa kasi ka na yung kwento eh. Di ano tawag mo doon? Sinungaling. sunod na katanungan? Makikiabot na lang po ng isa po munang mic. Okay po, please go ahead po. Pero lilinawin ko lang po, si Secretary Sharon Grindin ay kaibigan ng aking ina. Kaya ang aking mga pahayag po ay directed kay Yusek Claire Castro, hindi po sa aking mga iginagalang na ibang mga kawani ng